Okay, ang balita natin ngayon ayon dun sa mga reports, of course siguro alam na ninyo na gumawa ng trade itong San Miguel Beer. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bukod dito, mukhang meron daw lumalabas na mga reports na itong Barangay Ginebra na ay ready daw makipag-usap dito sa Converge Fiber Xers na ang balita rin ay gustong magpalakas ng kanilang roster para dito sa Philippine Cup na mag-o-open na, April 4 na, lapit na yan. So mukhang ito raw Barangay Ginebra at Converge ay nag-uusap na kung sino yung mga players na pwede nilang ma-trade. At ang isa doon sa madalas na nababanggit na senaryo ay kung po pwede raw na i-trade ng Barangay Ginebra itong si RJ Abarientos dito sa Converge Fiber Xers kapalit nitong si Alex Stockton. Ito nga kayang ganitong klaseng trade ay po pwede. Kung pag-uusapan kung pwede, pwede talagang mangyari yan. At sa tingin ko naman, balance yung trade. Yes, alam natin na magaling si RJ Abarientos pero kung kayo nanonood ng mga laro ng Converge, hindi nyo rin matatawaran yung galing nitong si Alex Stockton pagdating sa opensa at sa depensa. At sa ngayon, marami nagsasabi na yan ay yung isang balancing trade na pwedeng gawin talaga dahil masasabi natin na hindi madulugi ang Hinebra dito kung makuha nila si Stockton dahil ito ay malakas sa depensa. Isa yun sa mga nakikita na pagkukulang dito kay RJ Abarientos. Nakita natin yan dito sa serye kontra sa TNT. Samantala naman, kung mapunta ito si Abarientos dito sa Converge Fiber Xers, magkakaroon sila ng isang additional scorer na kinakailangan naman ng lineup ni Franco Atienza. Kaya doon sa mga trades na ganyan, sa tingin ko, yung RJ Abarientos for Alex Stockton, yan yung talagang pwedeng mangyari at masasabi natin na fair talaga, walang malulugi dyan. Ang tanong na lamang ay kung magagawa ba ito ng Barangay Ginebra na pakawalan itong si RJ Abarientos at kung ikaw ang Converge, magagawa mo bang pakawalan itong si Alex Stockton kapalit nung guard ng Ginebra? Kaya yan ang pag-iisipan ngayon ng management. Samantala naman, tinrade na ng San Miguel Beer ang kanilang draft pick na si Evan Nava plus yung isang future second round pick dito sa Northport Batangier kapalit nitong si JM Calma. Si JM Calma, yung center ng Northport, pero ang balita ito kasi ay merong injury, may ACL injury to so hindi pa siya makapaglalaro dito sa San Miguel. Pero itong trade na to medyo matagal-tagal na rin yan na napapabalita kaya hindi na nakapagtataka na ito ay matutuloy nga. Dahil alam naman natin na ang San Miguel ay nangangailangan ng isang big man at iyon nga, itong si JM Calma nga yun yung nakikita nila na pwede nilang makuha at kinuha na nga. Na-approve na yan sigurado ng PBA. At sa tingin ko naman, ito yung magiging good news sa San Miguel kapag nakarecover na si Calma. Wala pang timetable sa pagbabalik ni JM Calma dito sa PBA. Pero pag yan nakabalik na, magiging magandang tulong niya sa San Miguel kung mabibigyan ng playing time. Samantala naman, itong si Evan Nava, marami nagsasabi na sayang yung draft pick ng San Miguel dyan. Dapat ang kinuha nila si Pau Villonar. Pero nangyari na yan at nakuha na nga nila ito si Nava. At ito naman si Nava siguro mabibigyan niya ng playing time dito sa Northport Batangier dahil itong si Gio Halalo na ay magiging unrestricted free agent. At hindi naman ito masyadong ginamit ni Coach Bonetan kaya malamang itong si Halalon pakawala na yan at baka pumunta na yan sa MPBL. At itong si Evan Nava yan naman ang magiging bagong guard nitong Northport Batangier. So, ang bata nung core lineup ng Northport dahil nandyan of course alam natin si Evan Nelly at itong si Evan Nava, bababata lalo yung lineup nila. Samantala naman kung ating pagbabasihan yung mga report ng mga insider, hindi dito matatapos yung trade ng San Miguel at Northport at meron pa silang ibang balak na gawin. Magdedepende na lamang yan kung ano magiging sitwasyon at kung ano magiging performance. Samantala naman, ang balita natin mukhang ito raw NLEX Road Warriors at itong si Robert Bolick mukhang nagkakalabuan na talaga. Dahil hindi raw sumama si Robert Bolick doon sa team bonding na ginawa ng NLEX Road Warriors. Ang opisyal na dahilan na binigay ay family reasons daw. Pero usually kapag ganyan na nangyayari, alam natin na nagkakaproblema na dito sa mga ganyang sitwasyon. At base dito sa mga reports na lumalabas, na mukhang ito si Robert Bolick daw ay hindi masaya dito sa nagiging kalakaran sa NLEX Road Warriors at malamang gusto na nitong matrade either dito sa TNT or baka naman dito sa Meralco. Sigurado na ang mangyayari dito ay itong Meralco Ball o rather ito si Robert Bolick ay makatatanggap yan ng offer mula dito sa Meralco o kaya TNT para lumipat na. At kahit na sister team sila ng NLEX, syempre kung ayaw na ni Bolick doon, walang magagawa itong si Jong Wichiko kung hindi i-trade yan. Ang magiging tanong na lamang ay kung sino ang kapalit.
Dahil yan ang magiging major sabihin na nating news dito kung sakasakali na mabitawan nga nila si Robert Bolick. Alam nating lahat na kung anong kalibre ni Bolick at yan talaga ang hinahanap ngayon ng mga tao. Kaya kung sakasakali na ito si Bolick ay aalis dito sa NLEX, ang tanong naman ay kung sino naman kaya ang pwedeng maging kapalit. Dahil sigurado na asahan na natin na ito si Robert Bolick, kapag yan ay tinrade, hindi magiging biro yung kapalit niyan dito. Kaya magiging, sabihin na natin very exciting itong lineup ng Northport Batang ng NLEX Road Warriors kung mawala si Bolick, dahil tsak magiging top player din ang kapalit nito. Ngayon kung saan naman mapupunta si Bolick, malamang yan ay madala dito sa TNT Tropang Giga o kaya naman sa Meralco Bulls. Depende kung saan mapupunta rin ito si Cedric Bearfield. So magkakaroon ng maraming movements dito sa MVP Group at yan ang magiging interesante sa mga susunod na mga araw. At ang huli nating balita ngayon, meron daw mga lumalabas na reports na itong Rain or Shine Elasto Painters ay handa nang i-trade ang big man na si Luis Villegas. Ito si Villegas ay tinraft ng Road Warriors at sabihin na natin nagkamali ang NLEX o ang Rain or Shine sa pagkuha dito kay Villegas dahil dapat ang dinraft talaga nila si Xavier Lucero. Dahil ito si Xavier Lucero, maski nung college pa, mas maganda na ang performance nito kaysa dito kay Luis Villegas. So dapat talaga yan ang kinuha ng Rain or Shine. At alam na natin na ito si Lucero, ang ganda na pinapakita ngayon dito sa Magnolia. Kaya nga marami naniniwala na ito si Villegas, iti-trade na yan dahil puro injuries na. Ang tanong, saan naman kaya yan pwedeng dalhin ng Rain or Shine? At syempre, mababa ang trade value ni Villegas dahil nga halos 2 taon na itong hindi naglalaro dito sa PBA dahil sa kanyang mga injuries. Kaya kung ito si Villegas iti-trade ng ROS, malamang meron pa yung kasama na ibang mga players dapat o kaya draft picks para naman magkaroon ng value kahit papaano at maka-attract ng mga ibang mga teams. Kaya iyan daw ngayon ang pinaplano nitong si Coach Yeng Giao ang makuha o makakuha ng pwedeng ipalit dito kay Luis Villegas. Dahil ngayon naghahanap na talaga sila ng magandang option para matuloy na yung pagsabihin na natin retooling ng content ng Rain or Shine. Malakas na yung lineup ng ROS pero kinakailangan pa siguro na magkaroon sila ng additional na mga players na makatutulong dito sa kanilang lineup. Kaya nga mukhang ito talaga ngayon ang tinitignan mabuti nitong si Coach Yeng Giao. At yung pag-trade kay Luis Villegas ay baka isa dun sa mga magiging susi kung saan magagawa nila ng paraan para finally makabalik na sila sa finals. Dahil medyo matagal-tagal na yan na hindi nagagawa ng kuponan ni Coach Yeng Giao at yan talaga ang pinaplano ngayon ng management. Shoutout kay Archie, kay Romeo Conchada, kay Archie Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Michael D. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Dexter Domer, si Enju, pati na rin si Katsakino Dokusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, at ang iba pa nating ng mga regular na mga taga-subaybay.